Please like, share, and subscribe to Kalingap JP for more videos. Magandang araw po mga halingap sa lahat ng ating mga halingap supporters. Grabe mga halingap, isa na lamang nakakagulat at nakailabot. Puno ng twist na ganapan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi ito na mga halingap sa isang panayam kamakailan kay Kalingap Edu. Tinanong siya lang isang matinding tanong. Sino raw ba ang nagpapasaya sa iyo ngayon? Ang sagot lang ni Papa Eds mga kalingap ay isang ngiti lang kasunod ng mga salitang nasa puso mo. Aba teka lang, ano kayang ibig sabihin nun? Sino kaya ang tinutukoy ni Papa Eds at bakit parang may lalim ang sagot niya? Kung tutusin mga kalingap, simple lang naman yung tanong eh. Pero yung sagot ni Papa Eds may halong emosyon. May halong sikreto. Hindi niya direksyong binanggit ang sangalan. Hindi niya rin inamin kung may espesyal na tao. May espesyal nga ba sa buhay niya ngayon? Pero yung parahan lang pagkakasabi niya, parang may gustong ipahiwatin. Ngayon mga kalingap, iba-iba ang reaksyon ng mga supporters. May nagsasabing si Biancy pa rin yan. Meron namang nagkomento na baka may bagong inspirasyon na si Papa Eds natin. At yung iba, nagtanong din, bakit parang may tinatago si Papa Eds? Ang mga ngiti kasi mga kalingap, minsan yan ang pinakamabisang maskara ang damdamin. Pwede siyang saya, pero pwede rin siyang pagtatago ng lungkot o pangulila. Kaya yung mga simpleng sagot ni Papa Eds na parang may mensaheng hindi niya kayang sabihin ng direkta. Pero ito ang nakakilabot na obserbasyon ko mga kalingap. Pansinin niyo, tuwing na pag-uusapan si Biancy o ang mga nakaraang issue, laging nagiging emotional si Papa Eds natin. Hindi man niya ipakita sa camera, pero ramdam na mga taga-subaybay yung lungkot sa likod ng ngiti. Posible nga kaya na ang ibig sabihin ng nasa puso mo ay hindi lang tao, kundi ang mga alaala ng taong dati nagpapasaya sa kanya. Baka yung sagot ni Papa Eds ay hindi para itago ang isang bagong pag-ibig, kundi para ipakita na may bahagi pa rin sa puso niya ang dati niyang minahal. Sa kung isipin natin mga kalingap, minsan yan naman, yung mga taong totoong nagpapasaya sa atin, hindi na natin kailangang banggitin dahil wala sila. Dahil kahit wala sila, ramdam pa rin natin sila sa puso. Kaya mga kalingas, ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng Papa Eds natin na nasa puso mo, may tinatago pa siyang emosyon? O baka naman gusto lang niyang parating na hindi kailangang ipagsigawan kung sino ang nagpapasaya sa kanya. Basta ang mahalaga, totoo siya sa puso niya. Isa lang ang linaw mga kalingap. Si Papa Eds natin, tahimik man pero punong-puno ng kwento ang kanyang mga ngiti. At minsan, ang mga ngiti, mas malakas pa kaysa sa anumang paliwanag. Kaya mga kalingap, tuhayan natin kung sino ba? Kung saan nasisiyahan ang ating Papa Eds natin. Ngayon, masaya si Kalingap Edu. Sarang masaya. Sa puso mo. Hira ka doon. Kaya, saan nga? Siyempre dito sa Kalingap. Masaya tayo dito eh. Kaya nga di ako umalis dito kasi masarap talaga maging Kalingap. Yeah. Bukod sa nakakatulong ka sa ibang tao. Siyempre, sa sarili ko din, sa aking mga pamilya, natutulungan ko din sila gawa ng pagpapit sa trabaho ko ito. Wow. At marami tayo napapasaya. Yun ang pinaka-the best, yung mapapasaya mo yung ibang tao. So ito, kung may saya naman, meron naman pinakamahirap. Ano yung At ayun nga po mga kalingap, napanood nyo rin siguro, yung talagang nagpapasaya kay Papa Eds ay walang iba kundi ang Kalingap community. Isipin ninyo, dati simpleng pangarap lang ni Papa Eds ang makatulong sa kapwa. Pero ngayon, dahil sa suporta ng buong Kalingap community, sila Kuya Bal, Kalingap Ram, at siyempre, si Biancy na rin, mas lumawak pa ang mission niya. Nakaka-inspire talaga kasi habang nakakatulong siya sa iba, natutulungan din niya ang sarili niyang pamilya. Hindi ba yun naman talaga ang pangarap nating lahat? Kung sabay mong nagagawa ang makabuluhang bagay habang napapasaya mo rin yung mga mahal mo sa buhay. Pero alam niyo mga kalingap, hindi lahat ng masaya ay madali.
Kahit nakangiti si Papa Ed sa camera, ramdam mong malalim ang dahilan kung bakit siya masaya. Hindi lang dahil sa pain. Hindi lang sa mga vlogs, kundi dahil nararamdaman niya yung tunay na pagmamahal mula sa taong naniniwala sa kanya. At kung tutuusin mga kalinga, hindi lahat ng content creator ay nakakahanap ng ganitong klaseng purpose. Kasi minsan, may mga gumagawa lang ng content para sumikat. Pero si Papa Eds, gumagawa siya para makapagbigay saysay. At dito pumapasok ang twist na gusto kong i-share sa inyo mga kalingap. Habang pinapanood ko siya, naisip ko, baka kaya siya masaya, hindi dahil sa dami ng natulungan niya, kundi dahil natuto siyang magpasalamat sa bawat pagkakataon. Hindi lahat ng tao marunong tumanaw ng utang na loob. Pero si Papa Eds, kitang-kita mo, sa simpleng thank you, ramdam mong galing sa puso. At iyon mga kalingap ang dahilan kung bakit patuloy siyang pinagpapana. Minsan kasi tayo gusto nating maging masaya, pero hinahanap natin sa maling lugar. Sa pera, sa material na bagay, sa atensyon. Pero si Papa Eds, pinakita niya na minsan ang tunay na kaligayahan ay yung tumulong ka. At sa tulong mong yon ay may natututunan ka na maging mas mabuting tao. Mapapaisip ka talaga kung siya nga nakatulong kahit simple paraan. Kasi minsan, iniisip natin na para makatulong, kailangan mo lang malaking pera, ng koleksyon, o ng matinding katayuan sa buhay. Pero kung tutusin, hindi mo kailangang maging sikat para maging mabuting tao. Hindi mo kailangang maging mayaman para magbigay ng tulong. Minsan, sapat na yung may marasabit ka, yung marunong kang makinig, magbigay ng oras, o simpleng magbigay ng ngiti sa taong nangangailangan. Tulad ni Papa Eds, nagsimula lang din siya sa maliit, isang simpleng content creator na may layuning matulong. Pero dahil sa katapatan ng puso niya, dumami ang naniwala, dumami ang sumusuporta, at mas lalo siyang pinagpala. At doon ko na-realize, hindi pala sa laki ng tulong sinusukat ang kabutihan, kundi sa lalim ng intensyon. Kung tutusin, marami sa atin gusto na talagang tumulong, pero minsan natatakot magsimula. Sa takot, kasi baka kulang ang kaya nila, o baka pagtawanan sila ng iba. Pero alam niyo ba, minsan yung simpleng gawa ng kabutihan, yun pa ang nagiging inspirasyon ng iba para magbago. Baka yung simpleng pagdamay mo sa kaibigan, yung pag-abot ng tulong sa kapitbahay, o yung pagbigay mo ng respeto sa magulang, yun na pala ang paraan ng pagiging kalingap. Kaya habang pinapanood ko si Papa Eds, na-realize ko, ang mundo hindi lang umiikot sa kung anong makukuha natin, kundi sa kung anong maibibigay natin. Kapag natutunan mo tumulong ng walang hinihinging kapalit, doon mo mararamdaman yung tunay na saya, yung kapayapaan na kahit hindi mo masabi, ramdam mo sa puso. Ako kaya, anong magagawa ko para sa iba? Kaya mga kalingap, huwag natin kalimutan suportahan si Papa Eds at ang buong kalingap community. Ang ginagawa nila, hindi lang basta vlog, isa itong mission of kindness. At kung nagustuhan nyo ang reaction na to, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Dahil dito sa channel na to, hindi lang tayo nanonood. Natututo tayo kung paano maging mabuting tao sa simpleng paraan. Maraming salamat mga kalingap. Hanggang sa susunod na reaction video.